Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At ang kaaya-ayang hirap, iwan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang banal na misa, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, pananahan ng Espiritu Santo, at upang tumaak tayo sa matuwid na pamumuhay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga panalig, nakakaisa tayo sa lahat ng ating mga gawain ngayon sabat tinatampok natin ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Jesucristong siyang nagbigay daan sa ating kaligtasan. Nagbibigay daan din sa matuwid nating pamumuhay ang aral ng mabuting balita, ang kalakip, ang tigib na pananampalataya. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta
Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila na makahari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ni Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa ng ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoong nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel ng bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maiyahakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, pagtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayin ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, dinala kay Jesus isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo,
ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maganda ang daloy ng ating mabuting balita sapagkat sa kabuuan ito, nagbibigay ito ng napakagandang paliwanag sa buhay pananampalataya. Ito ang layunin naman ating Jesucristo sa kanyang pagpapahayag ng tungkol sa paghahari ng Diyos, nang sa gayong maunawaan ng mga tao ang kanyang mga ipinapahayaw, kanyang sinasabi, at nang sa gayon ay manatili ang kabanalan, na manatili ang pagkakaisa ng mga tao hinggil sa nilalayon nitong ating sinasampalatayanan. Yan ang simbahan natin. Mahalaga na tayo nabibilang sa ating simbahan at upang ito ang maging sangkap kung paano tayo mabubuhay, kung paano tayo tatahak sa matuwid na pamumuhay, kung paano tayo makatatanggap ng karunungan, at kung ano yung puso't kaloobang nagpapahayag ng paglilingkuran natin ng may katapatan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ngailangan ng ating pagkalinga. At isa-isay natin kung ano yung takbo ng ating mabuting balita, na sa kabuuan nito, ito ang nilalayon ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Una, sa unang bahagi ng ating mabuting balita, ipinahayag dito ang tungkol sa kalakaran ng isipan at buhay pananampalataya ng mga tao noon. Oo, may mga kasalanan na nagagawa, inuugnay ito sa mga bagay na dapat alisin sa tao, lalong-lalo na kung ikaw ay inaalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa tao nang siya'y malugmok sa karamdaman. At ito nga, ipinaliliwanag, pinahiwati, pinakikilala sa mabuting balita ang isang piping inaalihan ng demonyo. Sapagkat kaisipan nila nung araw, tinumo, kaya naging pipi ang taong ito, ay inalihan siya ng demonyo, kapakanan ito ng demonyo, kaya ang taong ito hindi siya tuwid na makapagsalita. Kaya sa ganitong kaisipan ng mga tao nung araw, heto ang ating Jesucristo haharap sa ganitong kaisipan ng mga tao upang baguhin ang kunuman ang hindi magandang pag-iisip ng mga tao at ituwid ang kunumang pagkakamali ng mga tao, at ito'y yung ginagawa ni Kristo sa kabila na may mga taong ayaw tumanggap, sarado ang kanilang puso't kalooban at ayaw unawain ang mga pinaliliwanag o ipinapahayag ng ating Jesucristo. Paano nga ba niya palalayasin ng demonyo kung siya ay inaalihan ng demonyo? Paano mapapalayas ang demonyo sa kapwa demonyo? Doon sila magkakawatak-watak. Hindi lamang kay San Mateo, kundi kay San Marcos pa rin. Marami sila ipinaliliwanag tungkol dito, sapagkat ito ang sitwasyon ng kanilang kanalagayan sa buhay. Yung mga may karamdaman, o may matinding nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga may sakit, sasabihin nila dahilan sa kasalanan. Minsan matindi pa nga dahilan, baka yan ay makasalanan na iyong mga magulang, kaya itong anak mo ay ganito ang kanyang abang kalalagayan. Yun pa ang isipan nila, pati magulang idinadawit sa kanilang mga pagkakasala, kaya ganito sila at ganito ang uri ng kanilang karamdaman. Pero sa ating Jesucristo,
Ito, susunod na pangyayari, nagtuturo siya sa mga tao. Sapagkat ang kaalaman o karunungan taglay ng mga tao magpapalaya sa ano pamang kamangmangan. Inilayo ng ating pinasok yung mga bagay nito sapagkat ito'y napakalaga hanggang sa kasalukuyan upang sabihin ang halaga ng kaisipan ipinapahayag lalong-lalo na ang aral ng mabuting balita o ano paman na nilalayon upang ipahayag ng mga tao na meron siyang kaalaman sa iba't ibang mga sangay ng kaisipan ng mga tao o ng mga ginagalawa ng mga tao. The importance of knowing many things in our lives. One of the things that Jesus Christ would never that it could always be expected whatever is adopted. Kaya pinangaral ng ating Panginoong Kristo ang mabuting balita. Madalas na iyan ang ating tinutunghayan. Ano ang aral ng mabuting balita ngayon? Sapat ito ay makakalis sa atin, ito ay makalilibre sa atin anumang pag-alinlangan o ano pamang hindi pangunawa o hindi pagtanggap. Kaya ito ngayon ating Panginoong Kristo upang ang paghahari ng Diyos ay higit na maunawaan ng mga tao at may kaugnayan ito sa ganitong mga pahayag na ating Panginoong Kristo sa maraming pagpapanibago ng buhay ng tao. Kaya ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos, inugnay niya kung hindi maghihingi ng kapatawaran ng tao at magbabagong buhay, hindi makikita ang paghahari ng Diyos. Kaya ito isa sa mga matinding iniaral o pinangaral ng ating Panginoong Kristo upang ito'y maging daladala ng mga tao sa anumang kapanahunan, may pagtatakwil sa kasamaan upang sa gayon lahat ay maging pagpapala na nagagaling sa poong may kapal. Ay hindi lamang sa karunungan. Ito susunod na eksena na ating mabuting balita. Kaya sinabi ko, maganda ang daloy ng mga paliwanag o pahayag ni San Mateo sa ating mabuting balita. Napakaraming tao napansin ng ating Panginoong Jesucristo upang sabihin ang kanyang dalang habag at sa kanyang pagkaawa ay ipinahahayag din sa ating mabuting balita na ito nagtulak sa ating Panginoong Kristo upang siya'y maglingkod sa kanilang mga pangangailangan. Napakalaga, hindi lamang nabubuhay ang tao sa karunungan, kundi nabubuhay ang tao na meron siyang damdamin, puso't kalooban na handang umunawa, na handang magbigay, maglingkod, ipagsalang-alang ang kapakanan ng kapwa. Kaya ito yung nanatili sa isipan ng mga alagad at ito rin ang pangunahin nilang ginawa pagkatapos ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At doon lang nabiya, si Kristo marami siyang tinulungan. Yung pala nanggagaling sa kanyang puso't kalooban ng kanyang pagkahabag at pagkaawa. Nahabag siya sa mga tao na humihiling upang sila gumaling, upang mabuhay, sapagkat yung ilan doon ay sasabihin nilang patay na at napakarami pa ang tinulungan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kaloobang pagkahabag upang dumaloy ang aksyon na ginawa ni Kristo dala ng kanyang awa. Kaya ang pagkahabag ay nasa puso't kalooban ng tao, ang awa ay kung ano dapat mong bigyan ng daan sa iyong paglilingkod. Kaya dito din nasabit ng ating Panginoong Kristo, tingnan mo mga taong ito na humihiling ng maraming bagay upang gumaan ng kanilang puso't kalooban, upang magkaroon sila ng sapat na katatagan sa buhay na ito, lalong sa buhay pananampalataya, upang sabihin ang mga taong ito ay kailangang merong pumapastol sa kanila, upang sabihin sagana ang mga taong ganito ang abang kalalagayan, kailangang may kumakalinga sa kanila.
naunawaan ng mga alagad ang mga bagay nito. At lalong naging matindi ang hamon sa kanilang pananampalataya upang ganapin ng mga alagad na isinaling ito sa kanilang kaalaman upang sila ay gumawa, tumalima at upang sila ay makapaglingkod sa kapwa. Ang tatak ng krus ay hindi malilimutan ng mga alagad upang ganapin ang mga bagay na ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan ninyo ang daloy ng ating mabuting balita at nakikita natin ang mga progreso ng dapat na isaalang-alang ng mga tao, lalong-lalo na kung yung mga abang kalalagayan sa kaniyang kapanahunan, may idinudulot na aral hanggang sa kasalukuyan. Maging karapat-dapat nawa tayo sa itong pagdiriwang ba na misa. Una, iminumula tayo ng Diyos sa mga nagaganap na pangyayari sa ating kapaligiran. Ikalawa, nabibigyang halaga natin ang aral ni Jesucristo, ang aral ng mabuting balita, dagdag ng karunungan, para unawain natin ang mga kalakaran ng tao, makita natin ang galaw ng tao sa mundong ibabaw, sapagkat dito natin titingnan maigi ang mga taong kailangan ng ating pagkalinga. Magagawa lamang natin ito kapag ang puso't kalooban natin ay meron tayong pagkahabag at pagkaawa. Hindi dinadaan sa puso't sa isipan na lamang, kundi tinitibok ng ating mga puso. Kapag ito'y dumaan sa isipan natin, marami tayong gagawing pagsisisi. Kasi ikaw, katamad ka, hindi ka nag-aaral sapagkat wala kang ambisyon sa buhay. Hindi yun eh. Pero ang mga bagay na bumubukal sa puso't kalooban ay napakalaga upang higit na umunawa at upang gumanap ng naayon sa kalooban ng Diyos sa maraming pagtulong. Kung ito'y lahat-lahat ay gagawin natin, itong mabuting balitang may daloy para sa ating pagganap ng ating mga tungkulin ay napapakahalaga. Kaya ito tayo ngayon, dudulog tayo sa Diyos at nang sa gayon, oo, magandang karunungan, pero hindi diyan lamang nagbibigay ng halaga sa buhay ng tao, kundi karunungang gagamitin sa maraming pagtulong o sa maraming paglilingkuran, sapagkat nahuhubog tayo sa puso't kalooban ng tamang landas sa matuwid nating pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at bigyan na daan natin ang ating mga kahilingan upang lalo natin pagbutihin ang ating buhay pananampalataya sa aral ng mabuting balita at upang bumukal sa puso't kalooban ng ating pagkahabag at pagkamaawain. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, madre, reliyoso, katekista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
At dito natin itataas ang ating puso't kalooban upang lang nating bigyan daan ang nilalayo ng mabuting balita sa pamamaraang iminumula tayo sa mga nagaganap na pangyayari sa ating kapaligiran at upang ang aral ni Jesucristo tungkol sa paghahari ng Diyos ay magbigay kapupunan sa wala nating kaalaman at upang tayo ay makakita ng dapat nating ganapin ito minimithi ng Diyos na meron tayong dalang habag at awa sa ating kapwa. Digin mo nawa itong aming mga pagdulog, O Ama, at maging nawang kami karapat-dapat sa lahat na aming mga paglingkuran, dala ng aming pagkabag at pagkamaawa, maawain sa aming kapwa na ngailangan ng aming pagkalinga. Kaya ang lahat nito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikamot, pinangangasiwa sa sangsinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kahitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Paglilingkuran taglay ang minimithi ni Kristo upang siyang maging kalipunan ng ating pagtutulungan at pagkakaisa upang tayong tunay na maging bahagi ng kanyang paghahari, ang paghahari ng Diyos. Awitin natin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, itilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. May alay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamon namin, o katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian, sa sandali ng aming kamatayan,
pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at kaligtasan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar, sa ating pagtatanod, sa ating mga panalangin at sa bandang huli ng ating pong pagdiriwang. Ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa pagdiriwang ng banal na misa. Isa muna mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo at pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghay mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ite nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.